magandang gabi po sa bawat isa. Pagpaumanan niyo po at medyo nahuli ang ating devotion. Pero ngayon po ay mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Pero bago po yan, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa oras po na ito. Pagkakataon, Panginoon, na makalapit po sa inyo ngayong umaga. Nihiling po namin, mag-aaral po namin ng inyong mga salita. Banal na Espiritu, kayong patuloy po na magpahayag sa amin. Kayo pong bigay sa amin ng pangunawa. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na matanggap namin ang para sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. Kayo, Banal na Espiritu, patuloy na sumama. At kailangan po patuloy na maitaas at madakila. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pag-aaralan po natin ngayon ay the price of becoming an effective follower of Christ. Sabi po dito sa Mateo chapter 16 verse 24. Mateo chapter 16 verse 24. Ngayon, magandang gabi po sa bawat isa. Sabi po dito, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Amen. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang biyaya at kahabagan sa atin ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Nagpakababa. Namatay at pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay namang muli at bumalik sa kanang trono ng Ama. Purihin ang Panginoon. At sabi dun sa John 3:16, alam po natin yan na kapag sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Maililigtas tayo dun sa kapahamakan sana na ating daratnan sa dulo. Pero dahil sumampalataya tayo sa Panginoon, kailangan lang natin na tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero hindi po yun doon nagtatapos. Hindi ibig sabihin na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, sumampalataya tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng kaligtasan. At okay na. Tapos na yun. Hindi po. Yun pa lamang po ang panimula ng ating bagong buhay sa Panginoon. Sabi dun sa 2 Korinto, chapter 5, verse 17, dahil sa pagsampalataya natin sa Panginoon, nagkaroon tayo ng bagong buhay. At yung buhay na yun ay kinakailangan natin lakaran. So, ibig sabihin, nung tayo ay nakay Kristo na ay, yung dati nating buhay, yung dati nating pagkatao ay wala na, pinalitan na. Meron na tayo ngayong bagong buhay. So, ibig sabihin, doon pala nagsisimula yung bago nating buhay at kinakailangan natin yung lakaran. Amen. Ngayon, what does it take to be an effective follower of Christ? Una, pag-ibig sa Diyos. Love. Mahihirapan po tayong sumunod sa ipapagawa ng Panginoon kung di po natin siya mahal, kung wala tayong pag-ibig sa Kanya. Sabi dito sa John chapter 14, verse 15. 1, chapter 14, verse 15. Hanggang sa mga sumusunod po. Sabi po dito sa John chapter 14, verse 15, kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. If you love me, you will keep my commandments. So, ibig sabihin pala, para maipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos, kinakailangan sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. Kinakailangan kinikip natin yung mga tuntunin ng Panginoon para maipakita natin na talaga nagmamahal tayo sa Kanya.
No, kailangan sinusunod natin kung ano ba yung kalooban ng Diyos, kung ano ba yung kanyang mga tuntunin. At sa aming napag-aralan sa aming discipleship, meron dalawang klaseng kalooban ng Panginoon. Ang moral at ang sovereign. Yung moral will of God, ito na po yun, yung Bible, ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, nakasulat na siya. Yung moral will of God, it is the law. Ito yung mga tuntunin ng Panginoon na naririto sa Biblia. At yung sovereign will of God ay specific kada tao. So, ibig sabihin, yung layunin ng Diyos sa buhay ko ay hindi layunin ng Diyos sa buhay ng iba. Nagkakaiba-iba po yan. Meron kanya-kanyang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. At yung kalooban na yun ng Diyos ay kinakailangan sinusunod natin. Pagpapakita na talaga nagmamahal tayo sa Kanya. Amen. At pagdating sa pagsunod natin sa Diyos, dun talaga malinaw po sinabi dito na kapag kinikip natin yung commandments ng Panginoon, ibig sabihin nun, mahal talaga natin siya. May pagkakataon kasi sa atin minsan na sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon, pero hirap naman tayong sumunod sa mga tuntunin niya. Sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero hirap naman tayong sumunod sa Kanyang kalooban. So, ibig sabihin, para maipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos, unang-una niyan, dapat ay sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. Verse 16, nandyan chapter 14 pa rin po. Sabi dito sa verse 16, at hihilingin ko sa Ama na bigyan kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. 17, siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. So, ibig sabihin pala, after natin makip yung commandments ng Panginoon, pagkatapos natin sundin yung mga tuntunin na tinuutos ng Panginoon sa ating buhay, ay sabi dito, ang Panginoong Hesus daw pala ay dumadalangin sa Ama na bigyan tayo ng tagatulong, which is ang banal na Espiritu. Napakahalaga po niya na malaman natin na para ma-equip tayo ng banal na Espiritu, kailangan sumusunod tayo sa tuntunin ng Diyos. Hindi tayo may equip ng banal na Espiritu nung hindi pa tayo nakakakilala sa Kanya. Kailangan ay nananampalataya tayo at sumusunod tayo sa utos ng Panginoon. Napakahalaga niyan. Sabi diyan sa King James ay Spirit of Truth. Siya yung magtuturo sa atin ng lahat ng katotohanan. Siya yung mag-aaliw, comforter. Siya din yung magiging patnubay natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At salamat sa Panginoon dahil malinaw po dito na ang pagsunod natin sa Panginoon ay hindi base dun sa ating sariling kakayahan, kundi ito ay base dun sa tulong ng banal na Espiritu. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil sa pagkakataon na binigyan niya tayo na makasunod sa Kanyang kalooban. Hindi lang niya tayo pinahintulutan, kundi in-equip din tayo ng banal na Espiritu. At nung umalis ang Panginoong Hesus dito sa mundo, sabi niya sa Kanyang mga alagad ay maghintay at darating ang pinangako niya, which is ang tagatulong, ang banal na Espiritu. Pangalawa po ay sacrifice. Sabi sa Roma, chapter 12. Yung una ay pag-ibig sa Diyos, pangalawa ay sacrifice. Sabi sa Roma, chapter 12, verse 1. Roma, chapter 12, verse 1. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen. Salamat sa
salita ng Panginoon. Sabi dyan sa King James, let us, therefore I urge you brothers. Talagang grabe yung pakikiusap ni Apostol Pablo na dito sa kanyang sinasabi. Sabi doon, let us offer ourselves as a living sacrifice. Pangalawa, para maging effective tayo sa pagsunod natin sa Panginoon ay kinakailangan ay meron tayong sakripisyo. Napakahalaga po niya na nagsasacrifice tayo sa Panginoon. Katulad ng ginawa ng Panginoong Yesus, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin ay nagawa niyang iwan ng langit at nagpakababa siya. Naghirap, namatay at nabuhay namang muli pagkalipas ng 3 araw. Para mailigtas tayo dun sa kapahamakan sana na darating, ginawa yun ng Panginoon dahil mahal niya tayo. At dahil mahal tayo ng Panginoon ay nagawa niyang magsakripisyo para sa atin. So, ibig sabihin, tayo di ba pagka meron tayong minamahal, halimbawa na lang sa pamilya, handa tayong isakripisyo lahat. Halimbawa na lang ay panganay ka sa isang pamilya at ang inyong pamilya ay nangangailangan ng financial. Wala kayong pagkukuhanan ng panggastos. At ikaw bilang panganay ay nagsakripisyo ka. May pangarap ka naman na mag-aral. Kaya lang, dahil sa kakulangan ng pera ay nagtrabaho ka na para sa pamilya. No, merong sakripisyo kasi mahal mo yung pamilya mo . Hindi mo naman magagawa magsakripisyo kung hindi mo mahal yung isang tao. Amen? Ganon din po sa Panginoon. Ang problema lang minsan ay dumarating tayo sa punto na nahihirapan tayong magsakripisyo pagdating sa Panginoon. Bakit? Marahil yung pag-ibig natin sa Diyos ay 50% lang. Dumarating tayo sa punto na parang ang hirap naman magsakripisyo. Marahil siguro ang dahilan ay hindi natin ganun kamahal ang Panginoon. Nagka-problema lang po yung connection natin. Ayan, ayos na. Kung mapapansin natin, palaging binabanggit ang Panginoong Hesus na dahil sa pagsunod natin sa Kanya ay uusigin talaga tayo. Daranas tayo ng mga paghihirap at hindi tayo mamahalin ng mundong ito dahil sa pagsunod natin sa Kanya. Una pa lang pala, pinaalalahanan na tayo ng Panginoon na darating talaga tayo dun sa punto na kahit mismo yung mga malalapit sa ating tao ay tatalikod sa atin dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Hesus. Malinaw yan, lagi nililinaw yan ng Panginoong Hesus. Parang ano lang din yan yung pagsasakripisyo. Halimbawa ay sa may mga karelasyon po dyan. Sa may mga karelasyon, di ba pagka minsan yung imbis na oras ninyong lumabas at magbanding ay tumapat din sa kung ano yung oras na tipan mo sa Panginoon na magtatagpo kayong dalawa. O halimbawa, oras din ang gawain. No? Sakripisyo. Napakahalaga po niyan. Halimbawa na lang din yung pera. Yan, bumalik na yung connection po natin. Medyo nawawala-wala lang pa yung signal. Tuloy po tayo. Pagka meron tayong pinaghirapan, halimbawa na lang sa trabaho, pinagpagura natin ng isang buong buwan. Kaya lang, hinihipo ka talaga ng Panginoon kinakausap ka ng Panginoon na bukod dun sa tithes mo at offering ay kinakausap ka ng Panginoon, magbigay pa sa taong ito. Pinagpaguran mo yun Hindi naman niya pinagpaguran yun Ikaw naman yung nagtrabaho para dun. No? Sakripisyo. At isa yan sa pinakamahirap gawin, ang magsakripisyo. Lalo na pagdating sa Panginoon. Kasi maaapektuhan nito yung sarili mong buhay. Maaapektuhan nito yung
kung papaano ka mamuhay. Kaya nga napakahalaga, sabi sa Galatia chapter 2 verse 20, napakahalaga na hindi na dapat tayo yung namumuhay sa ating, kundi si Kristo na. At yung pamumuhay natin dito sa mundong ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus na nagmahal at nag-alay ng buhay niya para sa atin. Ayan, bumalik na pong connection po natin. Salamat sa Panginoon. Hindi magiging mahirap yung pagsunod natin sa Diyos. Una, kung mahal natin siya. At dahil din yan sa tulong ng banal na Espiritu. Balik po tayo dun sa binasa natin ng una, ang Mateo chapter 16. Matandaan po natin yan, napakahalaga na para maging kagamit-gamit tayo bilang tagasunod ni Kristo ay dapat meron tayong pag-ibig. Pangalawa ay sakripisyo. Pero balik po tayo dito sa binasa natin ng una. Mateo, chapter, verse 24. Basahin ko pong muli. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang umarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. If we want to follow Christ, we must deny ourselves. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun kung ano yung pagnanasa ng laman natin na ito ay dapat pinipigilan natin. Susupili natin ang ating mga sarili dahil tayo ay tagasunod ni Kristo. At dapat hindi natin iniibig yung ating sarili. Kapag tayo ay tagasunod ni Kristo, dahil sa pag-ibig natin sa Diyos, nagagawa natin magsakripisyo. At nagagawa din nating ibigin ang ating mga kapatid. Imbis na sa 11. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng tupa at ng katotohanan ng ipinapangaral nila. Hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. So ibig sabihin, past tense na pala to. Natalo na pala nila, nagtagumpay na pala sila. No? At merong tatlong binanggit dito kung ano yung bagay. Yan, purihin ng Panginoon. Bumalik na po ating connection. Sabi dun sa ating binasa sa Revelation chapter 12 verse 11. Natalo na pala nila ang dyablo, nagtagumpay na sila. Una, dahil sa dugo ng tupa, which is yung Panginoong Hesus, ang kordero. Pangalawa, the power of their testimony. At pangatlo ay, sabi dun sa English, they did not love themselves unto death. Hindi nila inibig yung kanilang sarili hanggang sa kamatayan. So, ibig sabihin, sila pala na mga tagasunod din ni Kristo ay hindi nila inibig yung kanilang sarili hanggang kamatayan. Nagtagumpay sila dahil sa ginawa nilang yon. No? Napakahalaga na bilang tagasunod ni Kristo ay hindi natin dapat inuuna ang ating mga sarili. Pangalawa na binanggit po dun sa Mateo chapter 16 verse 24 ay pasanin daw natin ang krus at sumunod sa Panginoon. Sabi sa English, take up thy cross and follow me. Ano po yung sinisimbolo ng krus na yon? Alam natin na yung symbolism ng krus na yon ay ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig, nagawa niyang magsakripisyo para sa atin mula dun sa pinakamataas na katatayuan ng Diyos ay nagpakababa siya sa pinakamababa. Sabi dun